Muli, isang good morning po sa ating lahat. Ayan, tuloy nga sa mga nagdaang mga araw, patuloy at patuloy pa rin natin naranasan ng pagpapala ng Panginoon at naranasan ang kahanga-hanga ng pag-ibig. Amen po ba? Ayan, kaya tutuloy nga sa umaga na ito ay tayo ay umaw at patuloy na maranasan ang pag-ibig ng Panginoon.
tapat, Diyos na dakila, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ama, maraming salamat po sa panibagong umaga na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Ama, dahil dinala mo kami dito na ligtas. Maraming salamat, Ama, sa buong isang linggo na kami iyong biningatan at tinubay mo lahat ng aming pangailangan. At Ama, sa oras po ito, nais namin magpasalamat sa kaligtasan, sa kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa na narito, Ama. Ama, sa oras po ito, nais namin na magbalik ng pasasalamat sa iyo. Nais namin na magbalik ng pagpupuri sa iyo. Ama, nais namin itaas ang aming mga kamay. Nais namin na mapapurihan ka sa oras at sa araw na ito. Ama, maraming salamat nga po sa lahat na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa pagpapala mo. Maraming salamat, Ama, sa mga bagay na pinahihintulot mo, maging sa mga bagay na hindi mo pinapahintulot sa amin. Ama, maraming salamat sa mga plano mo. Maraming salamat sa mga answered prayer na ibinigay mo sa amin. Maraming salamat, Ama, sa mga pagpapala na patuloy namin na nararanasan mula sa iyo. Ama, sa oras kong ito, nais namin na ikaw yung mapapurihan. Nais namin na ikaw yung maitaas. Kaya, Ama, sa oras kong ito, dinadalangin ko po na sa maghahayag ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Ama, na ikaw yung magbigay ikaw yung magbigay sa kanya ng katalinuhan, ng karunungan na nagmumula sa iyo. At Ama, tanging salita mo lamang yung kanyang mailahayag sa umagang ito. At Ama, sa aming makikinig, dalangin po namin na ibukas mo yung aming spiritual na taingan na sa gayon, ikaw yung mapupurihan, Ama, ma-receive namin yung message mo at may apply namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. Ama, sa oras po ito, dalangin po namin na yung music team na gagamitin ko, dalangin namin, Ama, na ikaw yung bumili sa kanila, ikaw yung makita, ikaw yung maitaas at hindi kami gamitin mo lamang kami para mag-lead ng pagpupuri sa iyo. Pero Ama, ikaw yung papupurihan, maitaas ng bawat isa sa amin. At Ama, sa oras din po ito, maraming salamat po sa lahat na ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat, Ama, sa mga problema na patuloy mong ipinapahintulot, Ama. At sa oras po ito, dalangin po namin na katagumpayan yung gawain ito. Hindi po namin pinahihintulutan ano magawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At Ama, sinasalita po namin ang katagumpayan at pagpapala sa gawain ito. At ikaw po ang kumilos sa gawain ito. Holy Spirit, maraming salamat po dahil alam namin na narito at kasama ka namin sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Ama, na mangungusap ka sa bawat isa. Dalangin namin, Ama, na ikaw yung magpala sa bawat isa. At Ama, sinasalita po namin ang katagumpayan na gawain ito. Ikaw lang ang maitaas sa pagpupurihan sa pangalan ni Jesus. Tingnan po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 50, verse 10. Kayong lahat na may paggalang kay Yahweh, at sumusunod sa utos ng kanyang lingkod, maaaring ang landas ninyo ay maging madilim. Gayunmay, magtiwala kayo at umasa sa kapangyarihan ng Diyos na si Yahweh. Amen. Sama-sama po natin bigkasin at angkinin ang mga pangako ng Diyos. Ako ay nagtitiwala sa Diyos ng buong puso. At hindi nananahan sa sariling karunungan. Ang lahat ay aking magagawa. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang di malirik na kapayapaan ng Diyos. Ang nag-iingat sa aking puso. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Buhat sa kayamanan ng Diyos na di mauubos. Pagkakaloob niya ang lahat ng aking kailangan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos ay aking tanglaw at patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Ako ay anak ng Diyos. Sapagkat tinanggapan ng nalig ako kay Kristo. Ako
Ako ay nagbibigay. Kaya binibigyan ako ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako ay pinaghaharian ng Diyos. At namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng aking kailangan. Amen. Ayan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa mga po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Anim na buwan na naman ang lumipas sa taon ng 2024, pero ang pagsama ng Diyos ay hindi nawawala. Ang pagsama ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay nasa ating patil. Tayo ay ligtas at sinasamahan niya. Kaya sa oras na ito, tayo magalak na umabot sa Panginoon na nakikita sa ating mga Amen.
Panginoon, ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ay paglilingkuran. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, dito kami lumalakas. Dahil sa iyong pagsama, Panginoon, dito kami lumalaban sa buhay, Panginoon. Dahil sa sukulang biyaya, Panginoon, kahit na hindi kami karapat-dapat na maglingkod sa iyo, na Panginoon, na hindi kami karapat-dapat na tulungan mo, Panginoon, sa mga problema na naranasan mo sa iyong mga buhay. Nandiyan ka pa din upang kami samahan. Kaya sa oras ng Panginoon, tataas namin ang aming mga kamay bilang handog at pagpupuri sa iyo at tanda ng pagsuko na ay mga buhay, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, ang ating mong awitin, ang kantang ito na may puso, Panginoon. Sa lahat mo
Good morning po sa inyong lahat. Meron pong isang tao na hirap po siyang mag-tithes. Wala po siya dito, sa ibang church po siya. Hirap po siyang ibigay yung kanyang ikasampung bahagi para sa Panginoon. At sabi nga niya, matay ko man may kakisipin ay hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin yung kinikita ng asawa ko para sa pamilya ko. Naniniwala po ako na yung tao po na to ay larawan ng isang tao na hindi po siya nagtitiwala sa Diyos. Na pag nagbigay po siya ay kaya pong isupply ng Diyos ang lahat ng kanyang pangangailangan. Amen po ba? At di po ba si Jesus Christ ay binigay po sa atin ng libre? Pinatanggap po siya sa atin ng walang bayad. Binigay po si Jesus Christ para po tanggapin natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa oras po natin, tanggap po natin siya, hindi lang po ito isang pribilehiyo na panghabang buhay po natin panghahawakan, kundi doon po sa kabila ng pribilehiyo na yun, natatanggap din po natin yung mga provision niya. Ano po yung mga provision ng Lord? Yung kapayapaan, kasaganaan, kayamanan, proteksyon, kalusugan. Yun po yung natatanggap natin. At kapag po nagtiwala po tayo sa Diyos, lahat po talaga ng pangangailangan natin, isusupply niya. Bagamat sabi niya, minsan nakakautang tayo, nakakahiram tayo, pero ang Diyos din naman po ang magsusupply sa atin para makabayad din po tayo sa lahat ng ating pagkakautang. Basta po magtiwala lang po tayo at dadating din po yung panahon na tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Sabi nga, may panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. Meron din panahon ng kahirapan at meron din po panahon ng kasaganan. Panahon lang po ang lahat ng bagay. Amen po ba? At sabi nga po, meron po akong sabi po dito, tayo po ay matagal na naghihintay dun sa pangako ng Diyos na makamit natin. Pero dapat daw po, magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa na hindi po talaga tayo yung naghihintay, kundi ang Diyos po yung matagal na naghihintay sa atin na tayo po ay sumunod para po pagpalain po tayo sa lahat po ng ating pangangailangan. Amen po ba? Amen. Kaya po, magtiwala lang po tayo na hindi po tayo iiwan ng Diyos at hindi rin po tayo pababayaan sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Sige po, ay handa na po natin yung ating mga handog at talong. Nag-ating po panalangin. Ano namang nasa langit, muli po nagpapasalamat kami sa isang buong linggo na binigyan mo kami ng kalakasan upang magamit namin para po kami makapagtrabaho, makapaghanap buhay, at magawa po namin ang lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po din sa kinakain namin sa araw-araw na ibinibigay mo sa amin. Ngayon din po, Ama, sa pag-iingat mo sa amin, sa proteksyon mo sa aming mga buhay. Maraming po salamat. Tunay nga po na walang ibang Diyos na gaya mo, na kaya isupply at kaya gawin lahat ng mabubuting bagay sa aming mga buhay. Tulad po ng aming mga laging deklarasyon, pagpalain mo po kami, Panginoon, na higit pa sa aming inaasahan, higit pa sa aming kinakailangan, nang sa gayon ay may magamit po kami upang magkawang-gawa at upang maging pagpapala po para sa iba. At ang mga handog at kaloob sa umagang ito ay basbasan mo, pagpalain mo, at lalo pa itong magamit sa iyong kapurihan at ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. At tulungan mo yung bawat isa na magtiwala sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na laging tapat sa iyong mga pangako. Na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at ipagkakaloob mo po ang lahat ng aming mga pangangailangan dahil po kami mga anak mo. Salamat po, Ama. Sa iyo lamang po namin nais maibalik lahat ng papuri, pasasalamat pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen.
katabi mo, gumagawa ka, gumaganda ka lalo. Okay, so, parang hindi mo paniwala yung iba. So, last May po, nagturo po tayo ng serendipity na kahulugan po ay unexpected blessing. Hindi po ba? So, meron po bang nangyari dito na hindi mo inaasahan ay pinagpala ka ng Panginoon? Yes. So, kasi po paano po yung tinuturo po natin, ito po yung nangyayari po sa ating buhay. Hindi po ba? So, may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Pero ngayon po ay may gagawin pa ang Diyos sa buhay mo ngayong June. Amen po? Kaya kailangan lang po ay ma-solve po natin yung tinatawag nating trust issues. So kasi po, sa buhay po natin, napakadali pong sabihin na magtiwala ka lang. Yan. Pero pag dumating na yung problema, parang nawawala na yung pagtitiwala. Amen po ba? Alam niyo po, ang ang Diyos po, nakita ko, na kapag tayo pinagpapala, kaya ka pinagpapala ay kasi katiwa-tiwala ka. Kasi sabi sa Bible, ang mapagkatiwalaan sa maliit ay pwedeng pagkatiwalaan sa malaki. So, yung palang blessing ng Lord, depende rin sa'yo kung katiwa-tiwala ka. Ngayon, kung sa maliit, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan, paano kang pagkakatiwalaan ng Lord sa malaki? Kaya nga po sa buhay po natin, ipakita po natin sa Panginoon na tayo katiwa-tiwala sa maliit pa lang na binibigay na blessing sa atin ng Panginoon at pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba na kapag po nasira yung tiwala, ang hirap ng ibalik nun eh. Parang sa mag-asawa. Hindi ba kapag kayo isang lalaki ay sumakabilang bahay? Yan. Napapatawad yung mapapatawad, pwede mong patawarin eh. Pero nandun pa rin yung pagmamahal. Kaya lang ang problem, ang nawala na ron, yung tiwala. Pagka ang anak mo nagkamali o merong ginawang malaking kasalanan sa'yo, mapapatawad. Mahal mo pa rin yung anak mo. Hindi naman mawawala yun eh. Pero ang problem, napakahirap ng ibalik nung tiwala. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na trust issues. Kasi nga po, sabi nga po ng trust is like a paper, one it is crumpled, it can be perfect again. Para daw papel na kapag ka nalukot, mapakahirap ng ibalik sa dati yung tiwala. Parang tiwala yun eh. Na kapag ka nawala na yung tiwala, parang papel, kapag nalukot yon, kahit paanong gawin mo dyan, ang hirap ng tuwirin. Kasi nga po, yun yung kahalaga na tayo ay katiwa-tiwala. Amen po? So, sabi sa Bible, ito si Nick Walenda. Kilala niyo po ba si Nick Walenda? Siya po ay isang lumalakad po sa mga kable, sa mga lubid. At gumawa po siya ng Guinness World of Record na siya po ang kaunahang lumakad, the first person to walk a tightrope directly over Niagara Falls. Wala po siyang wala po siyang life vest. Walang mga safety measure, basta naglagay lang doon ng malaking, mahabang, hindi ko alam kung wire yan o lubid na malaki. Tapos tumulay po siya dyan. Pagbagsak niya dyan, siyempre pulse yun, medyo delikado. Pero siya po yung kauna-una na lumakad directly over Niagara Falls. At hindi lang po yun yung ginawa niya. Siya rin po yung blindfolded walk between Chicago skyscrapers. So yun po yung isang side. Nakita niyo mo kung gaano kataas yung ginawa niya, Yan, inano ko lang po yung sa kabilang side, naka-blindfold siya, pero yung nilakaran niya po, yun, sobra pong taas. At nakatakip yung mata. Ang bihira, kaya mo kaya yan? Wala rin pong safety measure yan. Kapag siya bumagsak, patay. Antindi, ni Nick Walenda. Wallen stick talaga, Pero ito pang ginawa niya, longest tightrope crossover by bicycle. Siya rin po ang gumawa ng record na pinakamahabang na travel sa nakabisikleta.
Ito ang point. Siyempre, si Nick Walenda, kilalang kilala na, at talagang mapakarami ng record na ginawa. Siyempre, sasabihin, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin to? Siyempre, lahat tayo. Naniniwala kami. Ngayon, kung sinong naniniwala, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid sa bisikleta, sa rope, na may dalang tao? Naniniwala ba kayo na kaya niya? Naniniwala. Ngayon, kung sino yung naniniwala, sumakay sa likuran ko. Okay. So, sometimes meron kang tiwala, ay naniniwala ka, pero yung tiwala parang ay hirap ibigay. Tama po ba? Alam niyo po ba, maraming tao raw na, of course, lahat naman tayo naniniwala sa Diyos. Lahat tayo naniniwala sa Diyos. Pero iba yung nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Kasi yung nagtitiwala, sila yung nakaka-experience talaga nung mga himala ng Diyos. Maaring naniniwala ka sa Diyos. Lahat naman tayo naniniwala. Si Satanas nga, naniniwala raw at nanginginig pa. Pero iba yung nagtitiwala. Sa NYPD, New York's Police Department, meron silang, pagka nagte-testing sila ng bulletproof, ilalagay nila sa manikin. Yung bulletproof, babarilin, tapos pag tiningnan, hoy, wala, hindi sumagat sa manikin. So, believe sila ngayon dun sa life vest, sa bulletproof na inilagay. Kaya lang, ito ang tanong, sabi ng mga magbo-volunteer to, sige, isuot mo at babariling kita. Wala nang nagbo-volunteer. Kasi naniniwala pero hindi nagtitiwala. Pwede kasing naniniwala ka pero hindi ka nagtitiwala. Siyempre, believe ka naman sa bulletproof eh. Babarilin, tapos halos hindi man lang tumama sa manikin, pero kapag ikaw na yung nando sa sitwasyon, nagkakaroon ka na ng duda. At sabi sa Bible, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Yung iba raw nagtitiwala sa mga karwahe at kabayo, pero tayo ay nagtitiwala sa Diyos natin. Amen po ba? Nung panahon kasi ni David, sa awit na yan, ang digmaan po niyan ay sa pamamagitan ng mga, kapag ka marami kang kabayo, chariot, ibig sabihin, malakas ka. Ibig sabihin, mapwersado kang bansa. At yung ibang mga bansa talagang sobrang tiwala kapag meron silang ganon, nagtitiwala sila sa kanilang mga chariot. Parang Pilipinas at China. Di ba yung China, dahil malakas yung pwersa nila, ang ginagawa nila, binubuli na lang yung Pilipinas. Na? Tapos pagka tayo pumapalag ng konti, tayo paro yung nagbibigay ng tensyon. Kasi nga, sobra silang tiwala sa kanilang kapangyarihan eh. Ayan, yung China. At halos lahat ng karagatan na gusto na nilang kunin. So, ganun yung nangyari sa panahon din ni Ezekias. Merong isang tao raw na ang pangalan ay Sekenerib, hari po siya ng Assyria, sasalakayin po niya ang Judah. Ang Israel po noon, divided kingdom. Merong hari, pag pinag-aralan niyo sa hari, merong hari ng Israel at hari ng Judah. Nahati po kasi yung Israel. Yung Judah po, napakalit lang na bansa noon. Dahil 2 lipi lang yung natira, yung Judah at Benjamin. So yung 10, so malaki po sila. At ang sasalakayin ni Ezekias ay sasalakayin ni Sekenerib ay si Ezekias na hari ng Judah. At nung nabalitaan ni Ezekias na sasalakayin sila, ang ginawa niya, tinipunan niya lahat ng ginto ng Judah at bibigyan na sana kay Senakerib. Pero hindi po pumayag at nagpadala pa siya ng sugo. At ang sabi po ganito, sinabi sa kanila ang hirap basahin, Rabsakes, ayan. Sabihin niyo kay Ezekias na pinatatanong ng makapangyarihang hari ng Assyria kung ano ang kanyang pinagmamagaling.
Sabihin ninyo sa kanya ng digma na hindi makukuha sa salita. Hindi na niya maaaring ipagyabang ang makapangyarihang hari ng Assyria, ang Ehipto. Kasi kahit ikaw humingi ka ng tulong sa Egypt, wala rin yan. Sabi nung Assyria kasi malakas sila makapangyarihan sila At ang sabi rin niya, pagkat ito'y tulad lamang ng isang baling tungkod na siya pang tutusok sa kamay ng sinumang hahawak dito. Ganun lang yung description niya sa Egypt. At ang sabi niya, hindi rin niya maasahan ang tulong ni Yahweh. Ayan, parang nilalait na ngayon nung hari ng Assyria, yung tulong ng Diyos na pinag-ukulan ng mga altar sa mga burol na kanyang pinagbuwag. Sinabi pa niya sa mga tao na si Yahweh ang sambahin nila sa altar sa Jerusalem. Kung gusto niya, yan, bibigyan ko pa siya ng 2,000 kabayo. Kung may mapapasakay siya, bibigyan pa ng palaso, bibigyan pa ng kabayo, 2,000, sabi ng hari ng Assyria. Kung sa mga kawal at mga bayan ng Ehipto, siya asa, paano niya malalabanan kahit ang pinakamahinang punong kawal ng aming hari? So ang yabang talaga nila kasi malakas sila Tapos, ang sabi doon, huwag niyang isiping hindi alam ni Yahweh na ako'y naparito upang wasakin ang Jerusalem. Siya pa nga ang may sabi sa aking salakayin ko ito at lupigin. Alam niyo po, nung marinig po ito ni Ezekias, siya po ay dumalangin sa Lord. Hinapak niya ang kasuotan, pumasok sa templo, naglagay ng abon, nagdamit ng sako, kasama yung kanyang mga tauhan, at nanalangin siya sa Panginoon. Nagpakumbaba si Ezekias at nagtiwala sa Panginoon. At dahil siya pagpakumba ni Ezekias, nangusap po ang Lord sa pamamagitan ni Propeta Isaias. At ang sabi po niya, ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito. Di makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siyang dumating, ganun din siya alis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko, ang Diyos po ang nagsasalita, alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David, na aking lingkod. Alam niyo po ang nangyari, ito po ang ginawa ng Diyos. Nang gabing yon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kinabukasan, nang bumangon ang mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. At ang nangyari po sa mayabang na si hari ng Assyria, sabi po ron, kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si haring Sennacherib. Alam niyo po, si Ezekias, wala siyang ipagmamalaki. Dahil alam niya na talong-talo siya. Hindi niya kaya yung hari ng Assyria. Pero ang ginawa po niya, nagtiwala siya sa Panginoon. Alam niyo po, meron tayong mga problem na parang, si Ezekias, malaki yung problema mo, hindi mo talaga kaya. Pero kapag nagtiwala ka sa Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Amen po ba? Sa buhay po natin, marami tayong mga problema na dumarating sa buhay natin parang si Ezekias. Pero pag tayo humingi ng tulong sa Lord, ang Diyos ang gumagawa ng paraan. Kasi nga sabi po sa Bible, for the passage quoted says that everyone who rests his trust on Him will not be humiliated. Kasi sabi raw sa kasulatan na kung sino man na inilagak ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Alam niyo po, nung time na kami nung lumabas yung resulta ni Mila, 2 beses pong pinaalala sa akin ng Panginoon yan, na sino mang nananalig at nagtitiwala sa Kanya ay hindi mapapahiya. Dahil ang Diyos po ang gagawa ng paraan sa buhay po natin. Amen po ba? Kahit na napakalaki ng problema mo, kapag nagtiwala ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Dahil ang taong inilagak ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. At ang sabi rin, na ang
titiwala ay nakukuha sa pamamagitan ng pagkilala o malalim na pagkakilala sa Diyos. Kasi kung alam mo na ang Diyos ay kayang mag-solve ng problema mo, makakatulog ka na mahimbing. Amen po ba? Kung alam mo na ang lahat ng ito na pangyayari sa buhay mo, bahagi ng plano ng Diyos, may kapanatagan ka kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Meron niyang nung panahon ng giyera, meron isang babae na natutulog ng mahimbing sa kabila ng nagbobombahan. Yung binobomba yung mga bahay, binobomba yung mga kapaligiran. Siya natutulog ng mahimbing. Sabi nung kanyang mga kapitbahay, bakit ganon? Nakakatulog ka pa ng mahimbing sa kabila ng napakadelikado ng sitwasyon. Ang sabi ng babae, alam ko na hindi natutulog ang aking Diyos. Alanganin naman parehas kaming gising. Di po ba? Kung alam mo na hindi natutulog ang Diyos, binabantayan ka, makakatulog ka na mahimbing kahit na may problema ka. So kaya nga po yung pagtitiwala ay makukuha po natin yan. The more na nakikilala mo ang Diyos, the more na nagbabasa ka ng Bible, the more na umating ka ng Sunday service, the more na nagpe-pray ka at nakikilala mo ang Diyos, kahit na may dumating na problema sa iyo, kahit sabi nga po sa Bible, ang sino man nagtitiwala sa Panginoon ay parang bundok ng Sion, hindi matitinag, hindi magigiba. Kasi inilagak mo yung tiwala mo sa Panginoon dahil kilala mo ang Diyos. Amen? Sabi rin, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Sarili po natin, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Dahil kapag nagtiwala po tayo, tutulungan po tayong ganap. At ang sabi rin, mabuting di hamak na dooy kay Yahweh magtiwala ako, kaysa panaligan yung mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwalay kay Yahweh ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Alam niyo po ba na base sa mga survey, ang presidente kapag siya'y unang naluklok sa pwesto, yung mga unang taon, unang buwan, napakataas ng trust rating. Yung mga tao talagang, ay, sigurado mababago yung Pilipinas. Si Bongbong Marcos, bayad ang utang ng Pilipinas. Di ba? Kaya ibinoto, bayad ang utang ng Pilipinas. Siguro katulad dito ng tatay niya na pag nagdesisyon, talaga namang matitinding magdesisyon. Tapos, ilang panahon lang, medyo malambot pa lang magdesisyon. Sabi ng iba, under pa. Tapos, walang binayad na utang. Ngayon, trust rating ng presidente, pababa. Si Sara Duterte, pababa. Bakit? Kasi tingmisan, pag masyado tayong umaasa sa politiko, mababago ang Pilipinas. Mababago lang Pilipinas kapag nagbago na tayo. Amen po ba? Amen? Kaya nga sabi ron, ang pagtitiwala kaya ibigay kaysa pamunan ng ating asahan, umasa po tayo sa Diyos. Yung mga politiko, papangakuan ka niyan, kapag napangakuan ka na, wag mo nang asahan, tuparin pa. Pinangakuan ka na nga, tutuparin pa. Masyado naman kayo mabibisyo. Sabi rin, lahat kayong may pitagan kay Yahweh at tumatalima sa utos ng kanyang lingkod, maaring landas nyo ay maging madilim. Gayunmay, magtiwala at umasa kay Yahweh na iyong Diyos. Ang gusto ko po sa Bible, yung realidad sinasabi. Yung mga nagtitiwala sa Diyos, hindi nangangahulugan na okay lahat ng buhay mo. Wala kang problema, wala kang pagsubok. Sinasabi ng Lord, ayan, maaaring landas nyo'y maging madilim. Gayunmay, magtiwala, umasa kay Yahweh na yung Diyos. Alam niyo po ba kami, medyo napaka-exciting ng buhay po namin bilang nung sa ganitong sitwasyon. Nung una, nung nagpa-check up kami sa JBL, ang sabi, ay, hindi na kailangang operahan pa yan. Ang kailangan lang, radiation. So, nagpa-radiation po si Mrs. Okay naman, pinrovide ni Lord lahat ng pangailangan namin. Pati panggusalina namin, pagpunta ron, pati pagkain, pinrovide ng Lord. Wala po kaming binayaran. Talaga namang ang Lord ay napakabuti. So, pagkatapos namin ng 30 days na radiation, balik na naman kami sa kanila. Sabi nung espesyalista, ay mas mabuti ay
operahin, at saka i-chemotherapy. So, nandun na po kami sa chemotherapy. Tapos doon nakalagay po sa protocol, 4 cycle. Sabi namin, dahil stage 1 lang, 4 cycle lang, 4 na chemo lang ang gagawin. Pagkatapos ng 4 na chemo, balik uli kami ron. 4 cycle uli. Sabi ko, dumating sa, ako personally, hindi ko ganun kasi ako sumasama lang naman kay Mrs. eh. Pero nung nalaman ni Mrs. na 4 pa uli, ayun, doon na po siya parang nadidepress na, umiiyak. Yan. Tapos, nung nalaman niyang trust issue po yung turo ko, Daddy, bakit ganun puro nangyayari sa buhay natin tinuturo mo? Kasi parang nawawala yung di ba? Kasi hindi naman nangangahulugan na may Kristiyano ka, hindi ka na magdududa. Kasi nga doon, kung titingnan ka sa realidad, doon sa pangyayari sa buhay mo, napakadaling sabihin, magtiwala ka lang sa Lord. Pero kapag ikaw na yung nakakaranas, medyo nasishake na yung faith eh. Hindi po ba? Nasishake na yung faith natin eh. Tama naman yung magtiwala sa Lord at napakagandang payo yon. Pero kapag dumating yung time na ikaw na yung may problema ka na sa pinansyal, may problema ka na sa pamilya, may problema ka na sa kalusugan, hindi ko po kayo masisisi na parang magduda. Nagkaroon tayo ng tinatawag na trust issues. Pero magtiwala pa rin tayo. Sabi ron, maaring landasin nyo ay maging madilim. Gayunmay, magtiwala at umasa kay Yahweh na yung Diyos. Amen. Alam niyo po, yung verse na to, na trust in the Lord, alam ko yung iba, kabisado to eh. Sa Tagalog eh, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Tagalogin po natin, sabi ron, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong balakay sa isang guniin, at itutungpat ka sa iyong mga lakad. Memory verse namin yan eh. Diba? Yung bang magtiwala ka Lord sa Lord, huwag kang manahan sa sariling karunungan. Kasi nga po, napakahirap pong magtiwala sa Lord kasi minsan yung solusyon ng Diyos, hindi mo alam kung paano mangyayari. Mahirap. Halimbawa, mapakarami mong utang, bound ka sa utang. Tapos sasabihin sa'yo, magtiwala ka. Hindi mo nga alam kasi wala kang resources kung paano mababayaran yung utang mo. Tapos ang sasabihin sa'yo, magtiwala ka lang sa Lord. Sa iyong kaisipan, kahit paanong gawin mo, kahit ibenta mo yung asawa mo, parang hindi ka makakabayad. Pag nanangan ka sa sarili mong karunungan, trust in the Lord with all your heart. Parang malabo yun ah. Kasi nga, yung kaisipan natin, hindi natin alam kung paano gagawa ng solusyon ng Diyos. Naranasan din po ni Josue. Nung siya yung unang, yung mission ni Josue, nung namatay si Moises, may pattern na una eh. Sabi ng Lord kay Josue, Josue, sige, tumawid ka sa ilog Jordan. Pag tumabak doon yung mga priest, biglang hihinto yung agos. Madaling pinaniwalaan ni Josue yon. Kasi may pattern na yung una, hinati kasi ng Lord yung dagat. Dagat nga nahati eh. Ilog pang kakunti lang. Kaya, pag pinag-aralan nyo, parang hindi ganun nag-struggle dun eh. Pero eto na. Yung pangalawang battle, nung sa Jericho na. Yung Jericho, napakalaki ng mga wall at napakaluwang na siyudad. At yung mga tao ron ay talaga namang malalaki. Nandun yung anak ni Anak, sabi ro parang higante. Ang sabi ng Lord, ganito ang gagawin nyo. Ang gagawin nyo, 7 araw kayo, iikot kayo ron, tutrumpeta lang, huwag kayo kikibo. At pag 7 araw, 7 beses kayong lumigid at sumigaw kayo, babagsak yung pader.
Kaya nyo bang paniwalaan yon? Sisigaw lang? Sisigaw ang mga kababaihan? Diba? Siguro, mahirap paniwalaan na yung iikot ka lang ng 7 beses, tapos pag sigaw nyo, babagsak. Kung si Josue nanahan sa sariling karunungan, hindi niya gagawin yon. Pero dahil si Josue nagtiwala sa Lord, ginawa niya at naranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Si Josue, leader ng siya yung pinaka-leader ng army ni Moises. Kung ako yun, sa aking kaisipan, ang gagawin ko ron kasi yung mga talaga Jericho, isinarado na yung gate, wala nang makalalabas, wala nang makapapasok. Ang gagawin ko lang doon, bilang isang normal na kaisipan, babantayan ko lang doon, hindi sila makakapasok, hindi sila makakalabas, magugutom sila. At pagkagutom na, tsaka sasalakayin. Parang ganon. Or wawasakin yung gate. Pero hindi yung diskarte ng Panginoon Ang nangyari, sinunod ni Josue, bumagsak yung pader, nasakop ang Jericho. Hindi siya nanahan sa sariling karunungan. At si Pedro din po, may naranasan sa Lord na hindi siya umasa o nanahan sa sariling karunungan. Dahil sa Lucas chapter 5, nung unang tawagin ng Lord si Pedro, ay pumunta si Jesus sa Genesaret, sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao. At dahil nangangaral si Jesus, naiipit siya. Kaya sila Pedro naman noon, nangisda. At nung nangisda, walang nahuli magdamag. Hiniram ngayon ni Jesus yung bangka ni Pedro para mailaot ng konti at dun sumakay si Jesus at mangaral. Pagkatapos ni Jesus mangaral, sabi niya kay Pedro, ihagis nyo ng kaunti, ay pumulaad kayo ng konti at ihagis yung lambat. Sabi ni Lord, bilang isang mangingisda, malaking problema yon. Kasi nga, sabi ni Pedro, nung pinagagawa ni Jesus yon, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Wala ngang nahuli, kaya hindi naman sinabing, Lord, magdamag po kaming ng isda. Alam niyo ang sabi ni Pedro, Guro, magdamag po kaming nagpagod, hindi ng isda. Bakit nagpagod? Kasi nga, pagod na pagod, walang nahuli. Magdamag. At si Pedro ay pinanganak na maging isda. At ang isda ay sa gabi nahuhuli talaga. At sa medyo sa malayong laot, wala kang mahuhuli sa malapit sa pampang. At ang sabi ng Lord, ihagis nyo ng konti, pumalawag kayo ng konti at ihagis sa lambat, tapos araw pa. Kung pag-iisipan ni Pedro at gagamitin niya yung kanyang kaisipan, napaka-imposible. Kaya sabi niya, Guro, magdamag po kaming nagpagod. At alam niyo po ba, linis na ang lambat. Ang hirap ng maghagis pa ng lambat. Pero ang sabi ni Pedro, dahil may matutulog. Ngunit dahil sa sinabi niyo, sabi ng Lord, ihahagis ko ang lambat. Alam niyo po, hindi inisip ni Pedro yung experience niya. Hindi inisip ni Pedro yung kung paano mangyayari na ang mga isda ay pupunta ay makakahuli sila ng marami. Alam niyo po, sabi po ron, nang hinagis niya yung lambat, ay halos magkansisira yung lambat at kinawayan pa yung nasa kabilang bangka, 2 bangka, sabi ron, halos lumubog sa dami ng huli. Hindi siya nanahan sa sariling karunungan. At one time, nagtanong si Jesus kay Pedro kasi ang usapan pagbabayad ng buwis. Tinatanong ko nagbabayad daw si Jesus ng buwis. Sabi ni Lord, kanino ba kumukuha ng buwis ang gobyerno? Sa mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sabi ni Pedro, sa mga dayuhan po. Sabi ni Lord, sige, pumunta ka sa laot, hiyagit mo yung pamingwit,
At yung unang mahuhuli mo, ibuka mo yung bibig, may makukuhang perang 1 denaryo doon, ibayad mo sa buwis natin. Imagine, kung ikaw yon, mamimingwit ka kaya? At titingnan mo kaya yung bunganga ng isda kung merong pera? Pag inisip mo, hindi ka susunod. Pag nagtiwala ka, susunod ka. Amen po ba? Pwede na po ba ako magsimula? Introduction pa lang yun eh. Okay na po ba? Pwede na po ba ako magsimula? Introduction pa lang po yun eh. Okay, simula na ako ha. Yung mga natutulog, gumising na. Okay. Tapos na po yan. Matthew chapter 14, 22-23. Tapos na po tayo. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisang inabot doon ng gabi, si Jesus. So, katatapos lang kasi magpakain ng marami, tapos pinayaunan niya yung mga tao, si Jesus naman nanalangin. Samantalang nasa laot noon, ang bangka ay sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. So, nung time na yun, walang makina po yung mga bangka para maunawaan nyo. At sagwan. So, kapag sumagwan siya ang ganon, dahil pasalungat ka, bumabalik ka. Bumabalik. So, halos hindi makausad-usad yung bangka, konting sagwan, babalik. So, nakakausad lang sila ng konti. At magdamag na silang bumibiyahe, pero hindi ganong nakakausad. At nang madaling araw na, umabot silang madaling araw, So, imagine, bago dumilim, pinalisan ni Jesus yung bangka. Madaling araw, sasagwan-sagwan, mga pagod na ito, no? Sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, gabi po na, gabi. Para maunawaan nyo. Gabi yung sitwasyon, pagod na pagod ka, tapos bigla kang may makikitang, sabi ron, kinilabutan sa takot ang mga alagad. Kasi nga gabi, siyempre kahit na lumalakad, kahit si Jesus yon, hindi mo agad makikilala kasi gabi. Lumalakad sa ibabaw ng tubig, sabi ron. So, multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito, nagpakilala si Jesus. Itong si Pedro, sabi niya, at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Pedro, kung kayo ng Lord, papuntahan niyo ako doon. Sabi naman ni Jesus, nawala yung isang Sabi niya, halika. At sabi ron, at nakalakad nga sa ibabaw ng tubig si Pedro. At nung nakalakad, so, nagtiwala Hindi lang siya naniwala, nagtiwala. Umalis sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Yun po ang nakita po natin. Kapag ang isang tao hindi lang naniwala, nagtiwala, may ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero itong nangyari. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Ito ang naging problema. Kagaya po na sinasabi ko sa inyo kanina, darating yung time kapag nandun na yung hangin, nandun na yung bagyo, mawawala yung trust. Lulubog ka. Si Pedro, ewan ko sa inyo kung meron kayong kilala na mangingisda na hindi marunong lumangoy. Pero ako maraming kilala na seaman na hindi marunong lumangoy. Si Brad Rudy raw seaman niya hindi marunong lumangoy. Ayun. Pero sa mangingisda nung time na yun, walang mangingisda na hindi marunong lumangoy. Pero nung siya'y lumubog, tinamo sabi, Lord, sagipin niyo ako. Alam niyo po, kapag pala ikaw, nawala yung tiwala mo, pati yung tiwala mo sa sarili mo, nawawala Nakukuha niyo po ba? Nawala na yung tiwala niya sa Panginoon, nawala pa yung
At tiwala niya sa sarili niya. Imagine, marunong lumangoy tapos papasagip kay Jesus. Dapat mangingisda, nung lumubog, lumangoy lang, pumunta sa bangka. Pero ang sabi niya, Lord, sagipin niyo po ako, Panginoon, sigaw niya. San ba magaling si Pedro? Unang-una, magaling siyang magtiwala sa Lord. Magaling din siyang lumangoy. Pero nung dumating yung problema, nawala yung trust. At gusto kong sabihin sa inyo, maaaring dumating din sa buhay natin yung katulad ni Pedro, na dumating yung problema, mawala yung trust mo. Kaya ayaw ko nang umaten. May pinagdadaanan ako. Sino yung mga ganon na parang, uy, praise the Lord, praise the Lord. Parang hindi naman totoo yan. Parang nawawalan ka ng ganang umaten. Kasi ang nawala sa'yo, yung tiwala. At parang pakiramdam mo, lulubog ka. Pero gusto kong sabihin sa'yo, normal yon na mawala yung tiwala mo. Pero ito po ang maganda. Kapag nawala yung tiwala mo, balik ka lang doon sa una mong pinagkatiwalaan. Amen po ba? Nawala ang tiwala niya, pero nung siya'y lulubog, kanino siya tumawag? Kay Jesus. Kaya sabi niya, Lord, sagipin mo ako, Panginoon. Bumalik siya dun sa una niyang pinagkatiwalaan at yon ang Panginoon. Maaring magka-error po tayo along the way. Maaring magkaroon tayo ng problema na parang ang hirap magtiwala at lumubog tayo. Pero sa panahon na nandun ka pa rin sa lumubog ka, balik ka pa rin kay Jesus. Sabi ng Lord, sabi niya, sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. At sabi na, nakabaliktad, agad siyang inabot ni Jesus. Di ba, nung bumalik siya, anong ginawa ni Jesus? Agad inabot. Kahit po mawala yung pagtitiwala po natin, once na bumalik tayo sa una natin pinagkatiwalaan si Jesus, agad tayong abutin. Napakaliit na yung pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alilangan? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Alam niyo po, yung kanilang problema, yung hangin, yung alon, kapag nandun si Jesus, pwedeng patigilin ng Panginoon. Amen po ba? Yung problema mo, anumang sitwasyon ng buhay mo, kapag nandun na si Jesus, sumampa na sa bangka mo, sinamahan ka, yung alon o problema na meron ka, pwedeng patigilin ng ating Panginoon. Kasi yun yung problema nila. At along the way, patuloy na silang mamamangka kasama yung ating Panginoong Hesus. In conclusion lang po, ito lang po, trust. Anumang sitwasyon ng buhay mo, ibigay mo sa Panginoon. Pangalawa, na anumang sitwasyon ng buhay po natin, may magandang plano ang Diyos. Amen? Maaaring hindi mo maunawaan yung plano ng Diyos, pero gusto kong sabihin sa iyo, merong magandang plano ang Diyos. At hindi lahat kaya mong unawain. Dahil merong sitwasyon sa buhay po natin, hindi po natin alam ang solusyon. Pero ang mahalaga lang, magtiwala po tayo sa Panginoon. At humingi po tayo ng gabay sa Kanya. At higit sa lahat, kung hindi man mangyari yung inaasahan po natin, magpuri pa rin po tayo sa Panginoon. Matin ka pa rin. Dahil ang Diyos nandyan. Maaring maisip mo, sabi nga nung isang kwento, merong isang Kristiyano na lumapit sa Christian counselor. Alam mo, parang hirap talaga ako magtiwala sa Diyos kapag nandun ako sa madilim na sitwasyon. Ang hirap magtiwala niya kasi pagka nandun ako sa problema, parang natatabunan talaga yung pagtitiwala, natatabunan yung pananalig sa Lord. Sabi niya, ikaw ba kapag sa tatay mo o sa asawa mo, kapag ba hindi mo siya nakikita, nagtitiwala ka pa rin? Oo naman, sabi niya. Kung nakikita mo siya, kaya ka lang nagtitiwala, at pag dumating yung time na hindi mo na siya nakikita, nawawala yung tiwala mo, yung taong yun, hindi ka tiwa-tiwala.
Amen po ba? Alam niyo, sa buhay po natin, madalas parang hindi mo maramdaman ng Diyos. Meron naman pagkakataon, ramdam na ramdam mo yung Panginoon. Pero gusto kong sabihin sa iyo, kaya maramdaman mo at hindi man maramdaman ng Diyos, magtiwala ka sa Diyos dahil katiwa-tiwala ang Diyos. Amen po ba? Sabi nga niya, nakita mo ba kayong mga kite sa pakpak ng inahin? Hindi nila nakita dahil madilim na kasi nakahalimhim na sa kanila yung kanilang nanay. Pero gusto ko sabihin sa iyo, yung mga kiti na yun hindi nag-aalala kasi alam niya na may protection siya galing sa kanyang inahin. Gayun din po tayo, maaaring hindi mo maramdaman, maaaring hindi mo makita, pero gusto ko sabihin sa iyo, katiwa-tiwala ang Diyos. Amen po ba? At yung sinabi niya na hindi kita iiwan, ni pababayaan man, totoo po yun. Dahil ang Diyos, maglalaho ang langit at lupa, pero ang kanyang salita ay hindi magkakabula dahil tapat ang Diyos sa ating buhay. Kapatid, ano man sitwasyon, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At tayo po'y tumayo at manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Inaamin po namin ang katotohanan na pag dumating yung mga pagkakataon na may pinagdadaanan po kami, meron po kaming mahirap na sitwasyon, Panginoon. Alam po namin, sometimes nawawala yung pagtitiwala po namin, Panginoon. Pero sa umaga pong ito, pinakita mo sa amin na kahit anong sitwasyon ng buhay po namin, ipinakita mo sa amin na kailangan po namin magtiwala. Dahil sabi mo nga, yung mga taong inilalagak ang tiwala sa iyo, kailanman ay hindi mapapahiya, Panginoon. Lord, nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. Tulungan mo lang po kami na may apply po namin yung Kawikaan chapter 3 verse 5 na sa iyo kami magtiwala buong puso at lubusan. Huwag po kaming manahan sa sariling karunungan. Dahil kapag inisip po namin yung mga solusyon, hindi po namin kayang isipin. Pero ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, Panginoon. Maaaring imposible sa tao, pero sabi mo, sa Diyos walang imposible, Panginoon. Kaya anumang sitwasyon ng buhay mo, maaaring meron kang sakit at karamdaman, gusto kong sabihin sa iyo, sa Diyos walang imposible na gumaling ka. Maaaring may problema ka sa aspetong pinansyal, maaaring meron kang problema sa aspetong relasyon sa pamilya, kapitbahay, o anumang sitwasyon ng buhay mo, at hindi mo alam kung ano ang solusyon. Gusto kong sabihin sa iyo, mayroong ginagawang solusyon ang Diyos. Kahit hindi mo maramdaman, kahit hindi mo makita, ang Diyos ay may ginagawa sa buhay mo. Magtiwala ka lang, kapatid. Na Lord, sa umagang ito, nagtitiwala po kami na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay at pagpalain mo ang bawat isa at anumang problema na meron kami, ikaw ang kakatagpo nito, Panginoon. Maring sa aming kaisipan, imposible. Pero sabi mo nga, sa iyo ay walang imposible. Pagpalain mo po sila, Panginoon, anumang gawa ng kanilang mga kamay ay pagpalain, Panginoon. I-bless mo ang kanilang mga buhay at maranasan kanila sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. God bless you. Salamat po.